Kumusta ang pagpalaot, mahal? May huli ka ba ngayong araw? Nakangiting tanong ni Nova sa kanyang asawa matapos nitong umuwi ng madaling araw mula sa bulungan ng kanilang palengke kung saan ibinabagsak ang mga nahuling isda. Hindi siya nag-aksaya ng panahon at tinimplahan agad ng kape si Lino. Binuksan niya rin ang supot ng pandesal na binili kanina. Oo, mahal. Mukhang malaki-laki naman ang maitatabi natin sa ipon na pagpatayo ng bahay. Masayang balita nito sa kanya. Salamat talaga. Nakangiting sambit ni Nova sa asawa. Magsimula nang magsama tayo, parati mong tinutupad ang mga pangako mo sa akin. Hindi ka lang mabuting asawa. Nariyan ka rin para maging mabuting ama sa mga anak natin. Nakangiti itong tumingin sa kanya. Ganun naman dapat ang ginagawa ng padre di pamilya, di ba? Ako itong haligi ng tahanan, kaya nararapat lang na ako ang iyong maging sandalan. Mas naging malapad ang ngiti niya sa sinabi nito. May mahihiling pa ba siya kung lahat naman ang kailangan niya ay naibibigay nito? Isa pa, hindi nararamdaman ng pamilya niya ang kakulangan sa maraming bagay dahil masaya sila. Yun naman ang nararapat, na sa kabila ng ibang kakulangan ay pilit nilang pinupunang mag-asawa. Magluluto ako ng pansit at lumpiang isda mamaya, mahal. Mamimigay ako ng kaunti sa mga kapitbahay bilang pasasalamat na rin dahil sa masaganang huli. Ay, mabuti yan. Matutulog muna ako at puyat sa laot. Natutuwang pahayag ng kanyang asawa. At ganoon na nga ang nangyari. Katanghalian pa lamang, abala na si Nova sa paghahanda ng mga lulutuin niya. May pagmamadali rin ang kanyang kilos dahil na rin malapit ng oras ng merienda. Nay, ano hong maitutulong ko? Tanong ng 10 taong gulang niyang anak. Ikaw na lang siguro ang magbalot ng ibang lumpiang isda, Arnold. Naturuan ka naman ng tatay mo, di ba? Mabilis na tumango si Arnold. No problem, Nay. Bahagyang napailing na lamang si Nova habang ngiti-ngiti. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na mayroon siyang panganay na napakaresponsable sa buhay sa murang edad nito. Bukod sa matalino ay napagkakatiwalaan niya na tingnan-tingnan ang mga kapatid habang abala siya sa gawaing bahay. Tulog ang tatay mo, Lloyd. Mahinang bulong ni Nova sa pangalawa niyang anak na 8 taong gulang naman. Samahan mo muna si Nene dyan sa paglalaro sa labas. Bantayan mo lang ang kapatid mo at baka madapa. Mabilis naman ang pagtangon ng anak niya dahil pabor din ito na makalabas ng bahay para makapaglaro din. Kung ganito kasaya ang buhay nila sa pang-araw-araw, may mahihiling pa ba siya? Kaya naman hanggat kaya niya, parati siyang nagsisimba upang pasalamatan ang nasa itaas para sa maganda at payak na buhay na mayroon sila. Nay, mamimigay pa po ba tayo sa kapitbahay? Tanong ni Arnold nang matapos sila sa pagluluto. Oo, anak, yung mga nakahain sa plato ang ipapamigay. Hintayin mo na lang din ang pinggan para masalinan ka agad ng mga susunod na pagkain na iaabot natin. Opo, Nay. Umiling na naman si Nova. Ito ang natutunan ng anak niya sa eskwela kaya sinong hindi sisipagin kung hindi naman sila nito binibigo pagdating sa pag-aaral. Dahil tapos na rin naman si Nova sa pagluluto, tumulong na rin siya sa anak na magpamigay ng pagkain sa iba nilang kapitbahay. Oy, Nova, marami na naman ang naging huli ng asawa mo, ano? Tanong ni Aling Tasing matapos kuhanin ang iniabot niya. Tama lang ho, pandagdag sa ipon namin. Nakangiti niya ring sagot dito. Alam mo, kayong mag-asawa, kaya maganda ang pasok ng grasya sa inyo ay dahil hindi nyo nakakalimutang mamahagi sa tuwing nakakatanggap kayo ng biyaya. Kaya naniniwala ako na aangat kayo sa buhay dahil sa pagtutulungan ninyong dalawa. Abot tayo nga naman ang ngiti niya dahil sa sinabi ng matanda. Sana'y magdalang anghel nga ito dahil pangarap niyang mabigyan ng mas magandang buhay pa ang kanilang mga anak. Kuhanin ko na rin huyang plato, Aling Tasing. Kahit huwag niyo na pong hugasan para masalinan din kaagad para kila Mang Ben. Sige, sandali lang ha. Mabilis ang naging pagkilos nito para maibalik sa kanya ang plato. Siguradong masarap ito. Kakain na ako kaagad bago pa hindi ko matikman ang luto mo. Nakangiting biro pa ng matanda na tinawanan niya lamang. Tamang-tama naman ang makauwi siya ng bahay. Gising na rin ang kanyang asawa, kaya sila naman ang nagsimulang magmerienda. Nay, tignan mong pisngi ni Nene. Bilog na. Ang sarap kasi palagi ng niluluto nyo eh. Komento ni Lloyd na ikinatawa niya. Hay nako, itong batang to napakahilig mambola sa nanay. Ay, totoo talaga yan, Nay. Segunda naman ni Arnold. Kung hindi lang talaga ako natatakot na baka hindi rin ako maging crush ng crush ko. Baka kumain na rin ako ng marami parate katulad kay Nene. Nagkatinginan silang mag-asawa at parehong nabaling ang tingin sa kanilang panganay. Ano? Anong sabi mo?
Pang-uulit ni Nova habang nakatingin sa anak na nanliliit pang mga mata. Bakit may crush-crush na? Tanong din ng kanyang asawa. Nang isubo ni Arnold ang pansit na sa tinidor nito, nahihiya itong tumingin sa kanilang mag-asawa. Crush-crush lang talaga, Nay. Namumula pa ang mukhang giit ni Arnold. Promise, mag-aaral po talaga akong mabuti para mabilhan ko kayo ni tatay ng barko. Bakit naman barko? Natatawang pakikisakay ng asawa niya. Para mas marami po kayong huli, Tay. Tsaka pwede tayong gumawa ng sarili nating sardinas, di ba? Napailing na lang ang mag-asawa bago guluhin ang buhok ng panganay nilang anak. Basta, magsusumikap ka. Hindi para sa amin ang nanay mo, kundi para sa kinabukasan mo. Seryosong sabi ni Lino sa panganay nito. Huwag mo kaming intindihin dahil obligasyon naming ibigay sa inyong magkakapatid ang magandang bukas. Dahil yun ang tamang gawin ng isang magulang. Nakangiting tumango si Nova dahil sang-ayon siya sa sinabi ng asawa. Sa isang banda, wala namang tungkulin sa kanila ang mga bata. Malaking pasasalamat na nila kung makita ng mga ito ang naging sakripisyo nila upang lumaki ng kapaki-pakinabang. Wala ka pa bang balita sa mga asawa natin, Nova? Hindi mapakaling tanong sa kanya ng kapitbahay na si Elsa. Wala pa nga eh. Kinakabahan niya ring sagot dahil parehong mangingisda ang asawa nila. Kaya sila itong nakakadama ng kaba sa tuwing nasa laot pa ang haligi ng kanilang tahanan. Papalapag na ang bagyo sa kanilang lugar. Alam na yan ang mga asawa ninyo, kaya huwag kayong kabahan. Nakangiting sabi sa kanya ni Aling Tasing. Sa tagal ba naman nilang nangingisda, imposibleng hindi pa nila kayang basahin ang panahon. Huwag na kayong mag-alala pa. Kung kaya nilang umuwi ay gagawin nila. Kung hindi naman, titigil ang mga yan sa isa sa mga bayang madaraanan para hindi abutan ng bagyo sa laot. Nang mga sandaling iyon, gano'n na naman ang matinding kaba ni Nova. Kahit na matagal nang nangingisda ang asawa, hindi niya pa rin maiwasang huwag makaramdam ng takot sa tuwing nasa ganito silang sitwasyon. Hindi siya mapalagay hanggat hindi nakakauwi si Lino sa kanila. Cancel na ang pasok? Tanong niya sa dalawang anak na lalaki nang umuwi ang mga ito ng maaga. Opo, Nay, malakas daw ang bagyo eh. Kaysa abutan daw po kami ng baha dahil bubuksan ng dam mamaya, mas mabuti daw pong umuwi na lang kami. Maya-maya pa, narinig na nila sa radyo ang malakas na pagpasok ng bagyo sa kanilang lugar. Nararamdaman na rin nila ang malakas na pag-ihip ng hangin, ngunit wala pa rin ang padre di pamilya sa kanilang tahanan. Lalong hindi napakali si Nova nang magsimula ng bumuhos ng malakas na ulan na sinabayan pa ng pagkulog at pagkidlat. Kaya naman, nang mga sandaling iyon ay labis-labis ang kanyang naging panalangin sa itaas upang gabayan ang kanyang asawa at makauwi ito ng ligtas. Tay! Malakas na sigaw ng panganay nila. Nay! Nandito na si tatay! Nang mga sandaling iyon, natagpuan na lamang ni Nova ang sarili na dahan-dahang umuupo sa kanilang silya matapos makahinga ng maluwag. Nenenervyos na naman ang nanay mo? Narinig niyang tanaw ng asawa sa kanilang panganay. Sabi sa'yo, kapag masama ng panahon, uwi agad tay. Pangaral ni Arnold sa kanyang asawa. Alam niyo naman si nanay, laging nag-aalala. Kahit basa na ng ulan, tuloy-tuloy ang pagpunta sa kanya ng asawa upang kumustahin siya. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ni Lino sa kanya. Heto pa ang nag-aalala na dapat siyang gumagawa. Pasensya na kung natagalan kami sa pag-uwi. Bigla kasing huminto ang makina ng bangka sa gitna ng laot. Nayakap na lamang ni Nova ang asawa sa loob ng ilang segundo bago siya kumalas dito. Dapat ako itong nagtatanong sa'yo kung ayos ka lang. Pasensya na kung ganitong ugali ko, ha? Malapad ng ngiti naman ang ibinigay sa kanya ni Lino. Sabi ko naman na parati ako mag-iingat. Paano na lang ang may iwan kong pamilya, di ba? Hindi ko hahayaang may mangyari sa akin kaya huwag ka nang mag-alala. Hindi ko naman maiwasan. Aminado niyang sagot sa asawa. Ganyan parati si nanay tay. Segunda pa ng panganay nila. Oh, bakit lalabas ka na naman? May pagtatakang tanong ni Nova sa kanyang asawa. Kailangang may ayos ko ang bubong natin. Bakali pa rin ang hangin kapag lumakas pa ang bagyo. Wala nang nasabi si Nova ng mga sandaling yon. Hinayaan niya na lamang ang asawa. Total, humihina-hina na ang ulan. Wala na rin namang pagkulog at pagkidlat. Kapag wala ang dalawa niyang anak na lalaki at nasa laot naman si Lino, pagkatapos maglinis ng bahay, ang parating routine ni Nova, makikipag-usap sa mga kapitbahay upang hindi siya naiinip. Katulad ng ibang nanay, kung ano-ano na lamang ang nagiging topic nila upang malibang. Hindi na talaga matutubos ang bahay ninyo? Nag-aalalang tanong ng isang nanay na katulad niya. Heto na naman ang pagluha ni Elsa na kanina pa hindi mapigilan. Hindi na.
Hindi ko pa rin alam kung anong pumasok sa utak ng asawa ko at isinanlang bahay namin para sa pagsusugal niya. Ang buong akala ko, parating pumapalaot kaya hindi ko sinisita. Yun pala, pagkarating pala ng kabilang bayan, hindi nasasama sa ibang mangingisda para magpuntang kasino. Malaking problema yan, nag-aalalang komento ni Nova. Bakit wala man lang nagsumbong? Konsentidor din ang mga kasama? May kalakasang tanong ni Aling Tasing. Nahihiyang napayuko na lamang din si Nova. Namumugto ang mga matang tumingin ito sa kanya. Magkasama lang sa iisang bangkang asawa natin. Wala ka namang napapansin kakaiba kay Lino? Tanong nito sa kanya. Mabilis ang naging pag-iling ni Nova bago sumagot. Kilala nyo naman si Lino. Pamilya namin ang parating inuuna. Hindi naman siguro siya papasok sa isang bisyo na alam niyang mahirap takasan. Nagpipikit mata na lang din siguro siya sa mga kasama para iwas gulo. Alam mo, ganyan na ganyan din ang asawa ko. Pero tignan mo naman ang sitwasyon namin ngayon. Humihikbi na namang sambit ni Elsa. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Baka mapahinto ko ng mga anak ko sa pag-aaral at mapunta kami sa probinsya para magsimula. Baka ron, sakaling tumahimik ang utak ko. Bakit? Nagtataka niyang tanong. Ako ang hinahabol ng mga pinagkakautangan niya. Wala naman akong perang maibibigay dahil wala naman akong trabaho. Problemadong sagot sa kanya ni Elsa. Mabuti na lang talaga, hindi ganyan ang asawa mo, Nova. Sakit na lang sa ulong ambag ng sa akin. Kaya humahanga ako sa katatagan mo. Hindi mo na rin talaga makita ang asawa mo? Hindi na. Hindi na kasi pumapalaot ang asawa ko. Kaya hindi na rin alam ng ibang mangingisdang kasama niya. Baka nasa ibang bayan at nagtatago. Imposibleng uuwi yun. Alam mo nang mangyayari sa kanya. Napakahirap niyan, Elsa. Umiiling na wika ni Aling Tasing. Mabuti pa't magtungo ko na nga sa probinsya para magkaroon din ng kapanatagan niyang utak mo. Total, mawawala na rin naman sa inyong bahay. Unahan mo na ng sibat kaagad. Ang tangi na lang nagawa ni Nova ng mga sandaling yon ay tapikin sa balikat ang kapitbahay at kaibigang si Elsa. Wala naman siyang maipapayo rito at tanging suportan niya lamang ang kaya niyang ibigay. Ilang araw na rin ang nakalipas nang makaalis si Elsa patungong probinsya, kung saan pinili nito na malayo sa asawa. Dahil sa pag-alis ng isa sa mga matalik niyang kaibigan, hindi na masyadong nakakalabas ng bahay si Nova na naging dahilan ng pagkainip niya. Kapag kasi tulog si Nene sa katanghalian ay wala na siyang ibang magawa dahil natapos niya na ang ibang dapat gawin sa bahay. Ayaw niya namang matulog dahil hindi na siya dinadalaw ng antok sa gabi. Kaysa masayang ang oras niya, isang solusyon ang nakikita niyang paraan upang makatulong din sa asawa. Mahal, yung tinatanong ko sa'yo, sa tingin mo, tanong ni Nova kay Lino nang magising ang asawa mula sa pagpapahinga. Kailangan mo ba talagang bumalik sa paglalako ng isda? Balik tanong din sa kanya ni Lino. Sapat naman ang kinikita ko sa pagpapalaot ah. May naiipon din naman tayo kahit ako lang ang naghahanap buhay. Pero naiinip talaga ako rito sa bahay. Kaysa naman nasasayang ang oras ko, bakit hindi rin ako humanap ng mapaglilibangan, hindi ba? Bahagya ang naging pag-iling ni Lino. At paano naman si Nene? Mawawala ng bantay ang bunso mo. Lagi namang nakilaaling Tasing dahil may kalaro siya roon. Dumarating din naman ang mga kuya niya ng maaga kaya may kasama siya kaagad dito sa bahay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lino. Hindi ka na talaga mapipigilan dyan sa gusto mo. Sige, ikaw ang bahala. Tuloy-tuloy na sabi ng asawa niya bago pumasok sa kanilang kwarto. Nang mga sandaling yon, hindi niya maiwasang huwag masaktan sa naging pakikitungo sa kanya ni Lino. Hindi naman siya dating pinagtataasan ng boses nito. Isa pa, dati kapag sinasabi niyang naiinip siya sa bahay, ito mismo ang gumagawa ng paraan upang may pagkaabalahan siya. Pero ngayon, hindi niya alam. Ay, baka may iniisip lang siya. Mahina niyang bulong sa sarili upang magkaroon siya ng kapanatagan. Hindi niya pa man napapayag ng husto ang asawa sa paglalako ng isda, ngunit itinuloy niya na rin. Ngayon ay napakasaya niya sa tuwing napapaubos ang mga dalang isda. Katulad ng dati niyang gawi, diretso na siyang bumibili ng ilulutong ulam bago siya umuwi sa kanilang tahanan. Nasa gitna pa lang siya ng ikatlong bahay bago makarating sa kanila, tanaw niya ng bunsong anak na umiiyak. Dahil sa pagkataranta, dali-dali tuloy ang pagtakbo niya patungo kaagad sa mga ito. Na paano ang kapatid mo? Nag-aalala niyang tanong nang makarating sa kanilang bahay. Pinalo ko po, Nay. Pag-amin ni Arnold na halatang paiyak na rin, ngunit pinipigilan ng sarili. Bakit mo naman ginawa yon? Tanong niya rito matapos na punasan ng luha ni Nene.
Binato po kasi ako ng pagkain niya dahil ayaw ko na siyang palabasin. Hapon na po kasi. Ang anak namang bunso na nasa 5 taong gulang ang binalingan niya ng tingin. Bakit mo yung ginawa sa kuya mo? Malumanang niyang tanong dito. Diba, sabi ko, bad magtapon ng pagkain? Bakit hindi nakikinig sa mga kuya? Gusto mo bang hindi na kita payagang maglaro sa... Yan na nga bang sinasabi ko? Galit na singit ng asawa niya. Sinabihan na kitang manahimik ka na lang dito sa bahay. Kung nakinig ka ba naman sana, edi hindi ganyan ang itsura ng mga anak mo. Hindi makapaniwalang nabaling ang tingin niya sa asawa. Bukod sa sumingit ito habang pinangangaralan ang mga anak, kay aga-aga pat lasing na agad si Lino. Nakainom ka na naman ba? Hindi niya mapigilang tanong dito nang mapansing napapadalas na iyon. Kahit itanong mo sa iba, walang asawa na hindi gaganahang mag-inom kung walang kwentang asawa niya. Malakas na sambit nito. Bakas ang labis na pagkabigla sa kanya. Parang may kung anong patalim ang tumusok sa kanyang dibdib dahil sa sinabi ni Lino. Dala ng pagkataranta, dali-dali ang pagpasok niya sa 3 anak patungo sa kwarto. Sinundan niya rin ang asawa patungong kusina. Doon, naabutan niya itong nagbubungkal ng makakain. Lintik namang buhay to! Wala pa ring hapunan! Pabalang nitong ibinagsak ang takip ng kaldero. Nakaramdam ng init ng ulo si Nova ng mga sandaling yon. Kahit ang ganong asta ni Lino, ngayon lang niya ginawa ng ganoon. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Naguguluhan niyang tanong dito. Bakit habang tumatagal? Nagbabago ka na? Nasasaktan niyang tanong. Nagtatanong lang ako ng hapunan pero magdadrama pa. Gulong-gulo si Nova sa mga sandaling iyon. Asawa niya pa ba talaga ang nasa harapan niya? Ito ba talaga ang asawa niyang mabait, kalmado at hindi nagtataas sa kanya ng boses? Malabo, hindi niya nakilala ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Nang unay akala niya dahil lamang sa init ng ulo nito dahil walang nahuhuling isda kaya ganito ang asta ni Lino. Ngunit ngayon, hindi niya na alam. Sa ilang araw na nakalipas ay mabilis nang magbago ang timplada nito kahit sa maliliit na bagay na dati hindi naman nangyayari. Narito ka lang din naman buong araw. Bakit hindi na ikaw nagluto? Balik na tanong niya rito. Trabaho ko ba yun? Pabalang nasagot nito sa kanya na naging dahilan upang mapamaang ng bibig si Nova. Ano bang nangyayari dito? Hindi ito ang Lino na kilala niya. Dati-rati, ang asawa niya pa mismo ang nagagalit sa tuwing narito ito sa bahay at nag-aasikaso pa rin siya. Gusto ni Lino na magpahinga siya at magbuhay reyna muna dahil mas nakakapagod daw ang trabahong bahay. Ngunit ngayon, hindi niya na alam. Hindi niya na nga talaga kilalang asawa niya. Napakahirap bang magsaing? Tanong nito sa kanya. Nagagawa mo sana ang mga tungkulin mo kung hindi mo piniling. Madali lang pala. Bakit hindi mo rin nagawa? Balik tanong niya din dito. Nang mga sandaling yon, tila nahimasmasan ng asawa niya. Saglit itong napatingin sa kanya bago mabaling uli ang tingin nang may galit sa kanya. Maya-maya pa, dali-dali itong tumalikod at binagsak ang pinto papaalis ng kanilang bahay. Natagpuan na lang ni Nova ang sarili na dahan-dahan ng pag-upo dala ng panghihina sa mga nasaksihang pagbabago sa asawa. Dapat na nga bang tumigil siya sa paglalako ng isda kahit nakakatulong naman yun sa kanila? Kapag sinunod niya ba ang gusto ni Lino ay babalik sila sa dati? Kung yun ang magiging kapalit ng kapanatagan ng pamilya nila, gagawin niya. Dali-dali ang pagpunas ni Nova ng luha nang lumabas ang panganay niyang anak. Nay, umiiyak po ba kayo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Humihikbi na rin ang panganay niya habang pinipigilan nito ang sarili na umiyak. Sorry po nanay. Nayakap ni Nova ng dali-dali si Arnold dahil sa sinabi nito. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Nagtataka niyang tanong dito. Kasalanan ko po eh. Kung hindi ko po sana pinalo si Nene at nagpasensya pa, sana hindi kayo mag-aaway ni tatay. Heto na naman ang pagtulo ng luha niya na hindi mapigilan habang yakap ang panganay na anak na mabilis niya ring pinunasan upang hindi nito makita. Wala kang kasalanan anak. Sadyang mainit ang talagang ulo ng tatay mo dahil nakainom. Hindi po pala ako iinom ng alak paglaki ko nanay. Ha? Nagtataka niyang tanong dito. Bakit naman? Kasi po, baka tulad ni tatay masaktan ko rin ang damdamin ninyo. Inosenteng sagot ni Arnold na humaplos sa kanyang puso. Anak, hindi ganun yon. Nalulungkot lang siguro ang tatay mo dahil wala siyang huli na isda ngayon. Pero mali pa rin po ang magsigawan. Di ba po, yun ang turo niyo sa amin ni tatay, nay?
Mabilis ang kanyang pagtango habang nahihiyang umiti sa anak. Hayaan mo, Arnold. Kakausapin ko ang tatay mo para hindi niya na yun ulitin. Malapad ang ngiti na tumango siya sa anak bago ito pumasok sa kanilang silid. Tulala naman si Nova ng mga sandaling yon. Hindi dapat talaga naririnig ng anak nila ang mga pagtatalo nilang mag-asawa dahil naaapektuhan din ang mga ito. Naging maayos muli ang pagsasama nila ni Lino nang huminto siya sa paglalako ng isda. Wala man siyang naging ambag sa ipon nila, hindi niya pinanghihinayangan dahil sa maayos naman ang kanilang relasyon. Balik pagpapalaot na rin ang asawa niya, kaya naman parating sila na naman ang bata ang naiiwan sa bahay. Yun ang akala niya. Ang alam niya ay nasa laot parati si Lino dahil yon ang naging paalam sa kanila. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya nang sabihin ng suking niya dati na nakikita itong parating tambay sa sabungan sa bayan. Ilang araw nang hindi umuuwi ang asawa ko. Ano hong sinasabi niyo na nasa bayan lang siya? Hindi niya makapaniwalang tanong dito. Mars, hindi sa gusto kong siraan ang asawa mo kaya sinasabi ko ito. Ayos lang ho, sabihin niyo na. Pilit ang ngiti niyang sambit sa ginang. Ano kasi, nakita ng asawa ko ang asawa mo sa sabungan sa bayan. Baka nagkamali lang ho kayo. Sagot niya rito habang nakangiti pa rin kahit gulong-gulo ng isipan niya. Hindi siya dinadalaw ng antok ng gabing yon dahil sa naging balita ng kakilala niya. Gusto ni Nova na siya mismo ang makakita ng katotohanan. Kaya naman, kahit kinakabahan ay nagtungo siya sa bayan upang malaman ang sagot na bumabagabag sa kanyang isipan. Dito na ba yon? Oo, dyan na. Sagot nito. Alam mo, kung hindi pa sinabi ng asawa mo na nakita ang asawa mo, hindi ko pa malalaman na mahilig palang pumusta ang magaling kong mister. Kumusta naman po ang relasyon ninyo? Nag-aalangang tanong ni Nova rito. Ayos naman. Alam mo, naniniwala ako na madadaan naman sa usapan ng lahat ng pinag-aaway ng mag-asawa. Kailangan lang ng tiyaga. Tingnan mo yung asawa ko. Bantay sarado ko para malaman kung nagpupunta pa rito. Mabuti na lang at nakinig siya sa akin. Naging bahagya lamang ang pagngiti ni Nova dahil na rin sa kaba na maging tama ang sinabi nito. Maingay lang talaga rito. Malakas na sigaw nito sa kanya. Marami ring taong pumupunta sa sabong kaya talasan mo yung mata mo. Hindi pinansin ni Nova ang ingay sa kanyang paligid habang ang tingin ay umiikot sa sabungan. Nahinto ang tingin niya sa iisang direksyon nang makitang pinaglalaban na asawa sa sinasabi niyang hindi malululong sa ganung uri ng bisyo. Ayos ka lang, Nova? Nag-aalalang tanong sa kanya ng ginang nang makapitan niya ito dahil sa panghihina ng kanyang tuhod. Hindi siya makasagot. Ang tingin niya ay nasa asawang masayang nakikipagpustahan ng ilang lilibuhin. Todo pang hiyaw ni Lino na walang kaalam-alam na naroon siya at nasaksihan ng kinalolokohan nito. Bakit nagawa nitong magsinungaling sa kanya? Ang akala niya ay bumalik ng kilala niyang Lino nang tumigil siya sa paghahanap buhay. Ngunit sa nakikita niya ngayon, mas lumala pa ito. Aalis na ho ako. Pigilang pag-iyak niyang sabi. Hindi mo susugurin ang asawa mo? Hulihin mo sa akto. Hindi na po. Mahina niyang tugon. Baka po mas magalit pa kapag dito ko kinumpronta. Maraming salamat po. Pasensya na rin sa abala. Tuloy-tuloy niyang wika bago nagmamadaling umalis papalayo sa lugar na yon. Pilit niyang tinanggal sa isipan ang nasaksihan sa asawa. Gusto niyang ito mismo ang umami ng ginawang kasalanan. Ngunit, imbes na makonsensya ito ay mas naging malala pa ang pag-uugali ni Lino na unti-unting sumisira sa pagsasama nila na labis niyang pinagsisisihan ngayon. Lintik namang buhay ito! Wala na namang pagkain! Ganun na lamang ang malakas na paglagutok ng plastik na pinggan sa ibabaw ng lamesa. Hoy Nova! Hindi ka pa nagluluto? Mabilis na napabalikwas ng tayo sa higaan si Nova nang itutok ng asawa niya sa kanyang ulo ang hawak na takip ng kaldero. Saglit na nahimas niyang ulo na naapektuhan sa pagtutok nito bago tingnan ng asawa. Nakikinig ka ba? Kinakausap kita! Hindi ako nakapagluto. Inaapoy ako ng lagnat magsimula pa kagabi. Wala akong pakialam. Malakas na sagot kaagad nito habang matalim na nakatingin sa kanya. Ito na nga lang ang maiiambag mo rito sa bahay. Hindi mo pa magawa ng maayos ang trabaho mo. Magkakasunod na pag-ubo ang ginawa ni Nova at ibinalot ang kumot sa katawan. Magsasaing na lang ako. Hindi na! Bulyaw nito sa kanya. Sa labas na lang ako kakain. Hahanap ako ng lugar na walang kasing tamad mo. Ganun na lamang ang pagsapo ni Nova sa kanyang dibdib matapos magulat sa pagbagsak ng asawa sa pinto ng kanilang bahay. Lintik na bahay ito!
Pagod na nga sa laot, wala pang maaabutang pagkain. Walang mga silbi. Narinig niya pang sabi nito na naging dahilan ng matagal na pagkakatulala ni Nova sa kinatatayuan. Nang mga sandaling iyon, hindi niya matanggal sa isipan ang mga nagiging pagbabagong nakikita sa asawa. Dati-rati, kaunting maramdaman niya lang, nariyan ang asawa niya upang tulungan siya sa mga dapat gawin. Ngunit ngayon, parati na lamang mainit ang ulo nito sa kung ano-anong dahilan. Mali ba ako? Hindi niya maiwasang questionin ang sarili. Tama ba ang ginang? Kung nakinig ba siya rito at pinag-usapan ng problema ay hindi sila aabot sa ganitong punto? Kung sana'y hindi siya natakot na kumprontahin ng asawa, baka nalaman niyang pinagdadaanan nito. Siguro, matuma lang ang huli. Mahina niyang sambit sa sarili kasabay ng pag-ubo. Kailangan ko lang intindihin ng asawa ko. Kahit nahirap kumilos, pinili pa rin ni Nova na asikasuhin ang kakainin ng kanyang mga anak. Matapos mag-asikaso, saka lamang siya muling bumalik sa pagkakahiga. Dahil sa taas ng kanyang lagnat at walang humpay na pag-ubo, nakatulog din siya ulit. "Nanay!" sigaw ni Nene. "Nandito na po kami nila kuya." Boses yun ni Lloyd. Nang buksan niya ang pinto, nakangiting bumungad ang panganay niyang anak na si Arnold. "May lagnat pa rin po kayo, nanay?" Nag-aalalang tanong nito. "Kaya ba pinabantayan mo po ulit kila Aling Tasing si Nene?" Bahagya ang naging pagtangon niya sa anak. "Pasensya ka na kung hindi ka maalagaan ngayon ni nanay ha?" Sabi niya sa bunsong anak na yumakap lang sa binti niya bago maglarong muli ng laruan nito. "Si tatay po, nakita namin ni kuya, pero hindi kami pinansin nung tawagin namin." Sumbong pa ni Lloyd. "Para pong malalim ang iniisip ni tatay, nanay." Bakas ang pagtatakang sabit naman ni Arnold. "Sabi po ng mga kapitbahay, baka raw gumagamit ng bawal na gamot si tatay katulad ng mga kasama niya." "Ano?" Malakas na bulalas ni Nova. "Opo, ganun daw po ang ginagawa ng grupo nila tatay para maraming huli." Segunda naman ni Lloyd. "Ano po yun, Nay? Bawal po pero bakit nila ginagamit?" Tanong muli ni Arnold. Hindi makapagsalita si Nova ng mga sandaling yon dahil sa labis niyang panghihina sa nalaman. Totoo ba ang narinig ng mga anak niya? Kaya ba napakalaki ng naging pagbabago ng kanyang asawa? "Nay!" Naghihintay na sambit ni Arnold. Pilit ang ngiting ibinigay ni Nova bago guluhin ang buhok ng anak. "Huwag kayong nakikinig sa usapan ng nasa labasan ha?" Bilin niya sa mga ito. "Kung may gusto kayong itanong, si nanay ang hayaan niyong sumagot, okay ba yon?" Bakas pa rin sa mukha ng panganay niya na may gusto itong sabihin, ngunit pinili nitong manahimik. Kaya naman ang pangalawang anak ang binalingan niya. "Birthday mo na pala bukas, Lloyd. Anong gusto mong handa?" "Pero may sakit ka po, nanay. Mapapagod ka lang po." Hindi niya maiwasang huwag mapangiti dahil sa pagiging maunawain nito. Kaya nakurot niya ito sa pisngi kasabay ng malapad ng ngiti. "Minsan lang ang birthday sa isang taon, anak. Susubukan ni nanay na maghanda kahit papaano. Kahit sa ating pamilya lang." Pangungumbinsi niya rito. "Sige po, nanay. Kahit pansit at lumpia po, ayos na po sa akin." "Sige, lulutuin niya ni nanay." Pangako niya rito. Kinabukasan, maagang nagtungo sa bangko si Nova upang mag-withdraw ng ipanghahanda sa anak. Ngunit, ganoon na lamang ang gulat niya nang malamang 5,000 na lamang ang laman ng account nila. Malayong malayo sa 100 piso na pakonti-konti nilang ipinapasok sa bangko dati. Nang mga sandaling yon, dama niya ang matinding pagpapawis dahil sa matinding pagkabahala. Ang asawa kaagad ang pumasok sa kanyang isipan. Ito lang ang naiisip niyang magwi-withdraw ng ganoon kalaking halaga. Tulala, wala sa sarili nang umuwi ng bahay si Nova. Hindi niya rin kaagad na asikaso ang magiging handa ng anak dahil sa kanilang problema. Natagpuan niya na lamang ang sarili na umiiyak. "Ano bang nangyayari sa Lino?" Tanong niya sa kawalan. "Bakit? Bakit mo ginalawang pagpapatayo natin ng bahay? San mo dinalang ganun kalaking halaga?" Kahit wala sa sarili, pinili ni Nova na asikasuhin ang request na handa ng anak. Hindi niya alam kung paano niya yun natapos ng lutang ang isipan. "Nanay!" Masayang tawag ni Nene. Kasama nito si Aling Pasing at ang apo na tanging bisita na inimbitan niya dahil sa kakaunting handang nakayanan niyang lutuin. "Parating na rin ho si Arnold at Lloyd. Antayin na natin bago magsimula ang salo-salo. Ayos ka lang ba?" Tanong ni Aling Tasing sa kanya. "Alam kong umiiwas ka na sa mga tanong ng kapitbahay kaya hindi ka lumalabas rito."
Nahihiya si Nova, hindi makatingin sa matanda. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanila kapag nagtanong. Wala ka namang dapat sabihin sa kanila. Sa loob ng bahay dapat inaayos ang problema, Nova. Hindi ka matutulungan ng mga nasa labasan. Nanghihinang naupo si Nova sa pinakamalapit na silya. Natatakot ako, Aling Tasing. Parang hindi ko nakilala ang Lino na kasama namin ngayon. Nandito siya minsan sa bahay pero hinahanap ko ang asawa ko. Alam mo, Nova! Galit na pumasok ang asawa niya na ngayon na lamang muling nagpakita sa bahay. Nag-withdraw ka sa bangko nang hindi ko alam. Tila umaapoy ito sa galit ng mga sandaling iyon. Sa kanya lamang nagawang pagmasdan ang mga mata ng asawa at malaking pagbabago sa katawan nito. Gusto niya mang tumanggi, ngunit malaki ang posibilidad na tama ang ibinabalita ng mga anak niya. Aling Tasing, ako nang bahala sa mga bata. Diyos ko, ano bang nangyayari sa'yo, Lino? Natatarantang sabi ng matanda habang inilalabas si Nene at ang apo nito. Nang makaalis ang dalawa, may galit niyang tiningnan ng asawa. Saan mo dinalang ipon natin? Ipon ko! May diing sabi ni Lino. Wala kang karapatan sa perang yon. Totoo nga, hindi ka man lang ba nahihiya sa mga anak mo? Sila pa ang unang nakaalam na gumagamit ka ng ipinagbabawal na gamot. Kung alam ko lang, ipinahiya na sana kita sa sabungan. Bakas kay Lino ang pagkagulat dahil sa sinabi niya. Yung inipon mong pera sa bangko, para yun sa pagpapagawa natin ng bahay at sa mga anak mo. Napakatagal mong pinag-ipunan tapos sa isang iglap, gagamitin mo lang sa pagsusugal at bawal na gamot? Saan mo nalaman? Nauutal nitong sambit bago magbagong muli ang hilat siya ng muka. Nasaan ang pera ko? Sumagot ka! Heto na naman ang mabilis na pagpapalit ng emosyon ng asawa niya. Bakas kay Lino ang galit habang hawak ng mahigpit ang dalawang magkabilang bahagi ng pisngi niya at pisil ng matindi gamit ang kanang kamay. Mabilis din ang pagbitaw nito roon at pagtingin sa kanya ng natataranta. Natagpuan na lamang ni Nova ang sarili na umaatras dahil sa takot sa asawa. Demonyo na ang lalaking nasa harapan niya. Kinain na nang ipinagbabawal na gamot si Lino. Akin ang pera ko, Nova! Hindi pa nakontento ang asawa niya. Nagmamadali ang pagkalkal nito sa kanyang bulsa at maging sa kanyang pitaka. 2,000 na lang ang perang mayroon ka. Hindi na ituloy ni Lino ang pagsasalita nang buhusan ito ng matanda ng isang timbang tubig. Walang hiya ka! Galit na sabi ni Aling Tasing. Kaya mo talagang saktan ng asawa mo? Tila napapaso siyang nabitiwan ni Lino. Unti-unti rin ang pag-atras nito na parang natauhan sa ginawa. Huwag ka nang babalik dito! Mariing sigaw ni Aling Tasing. Nang mga sandaling yun lang din na himasmasan si Nova, natagpuan niya na lamang ang sarili na umiiyak habang yakap ang matanda. Diyos ko, Nova! Ano ba itong nangyayari sa pamilya ninyo? Hindi na yun ang asawa mo. Ireklamo mo na sa barangay bago pa mahuli ang lahat. Mas lumakas pa ang paghagulgol niya nang mapagtanto ang isang bagay. Tiniis niya ang pakikisama sa asawa kahit na nakita niyang malaking pagbabago rito dahil ayaw niyang mawalan ng ama ang mga anak. Hindi niya rin sinukuan si Lino dahil sa paghahabol ng buong pamilya. Ngunit nang pagbuhatan siya ng kamay ng asawa na tila ba kaya siya nitong patayin para sa pera, natauhan siya. Hindi siya papayag na maging siya ang mawala sa mga anak dahil sa paulit-ulit na pagtanggap sa asawa. Tama na ha, sabi ng matanda sa kanya habang inaayos ang kanyang buhok. Lumaban ka para sa mga anak mo. Nang araw na yon, pinili niyang tapusin ang kaarawan ng anak sa kabila ng katakot-takot na pinagdaanan. Laking pasasalamat niya na lang din at hindi nakita ng mga bata ang ginawa ng tatay nila. Hindi na inisip ang sasabihin ng iba. Piniling sundin ni Nova ang sinabi ni Aling Tasing. Kagad siyang naghain ng reklamo para sa asawa sa barangay. Dahil hindi sumipot si Lino, ang mga ito na lang daw ang magpapatawag sa asawa niya kapag namataan sa lugar. Balik ka na sa paglalako, Nova? Tanong ni Aling Tasing sa kanya. Oho, kapag gusto niyo pong magpalabada ng damit, pwede rin ho ako. Kailangan ng kumayod para sa mga anak ko. Tipid ang kanyang naging pagngiti. Nakangiti rin si Aling Tasing na hinawakan ng dalawa niyang kamay. Mahirap lang yan sa simula pero naniniwala akong makakaya mo. Patunayan mo rin sa asawa mo na kaya mong buhayin ang pamilya niyo kahit wala siya. May diin itong sambit na nakapagpalakas sa loob niya. Salamat po, Aling Tasing.
Mabilis ang mga lumipas na araw para kay Nova. Hindi niya napapansin ang pagdaan ng araw dahil sa pagiging abala na kumita ng pera. Malaki rin ang pasasalamat niya at nariyan si Aling Tasing upang magbantay sa kanyang bunso. Nang hapong iyon, nakaupo siya sa tapat ng hapag nang lumapit ang panganay niyang anak. Ayos lang po kayo, nanay. Ha? Wala sa sariling nabaling ang atensyon niya kay Arnold. Ngayong wala po rito, parati si tatay. Nanginginig na nailapag niya ang kape sa lamesa bago humarap dito. Sa matagal na pagkawala ni Lino, kailanman hindi ito hinanap ng dalawa niyang anak na lalaki. Bakit hindi niyo hinahanap ang tatay ninyo? Malungkot na yumuko ang panganay niyang anak. Nakita naming sinaktan ka niya, nanay. Iyak nang iyak si Lloyd nung birthday niya. Galit kay tatay. Kaya hindi na po namin siya hahanapin kung sa pagbalik niya ay sasaktan ka lang din niya. Pinipigilan niyang emosyon ng mga sandaling yon, ngunit sadya yatang traidor ang likido na lumalabas sa kanyang mga mata. Natagpuan niya na lamang ang sarili na umiiyak. Labis ang awa na nararamdaman niya para sa mga anak. Mga bata pa ito, pero kung mag-isip ay mas magaling pa sa kanilang ama na lulong na ngayon sa iba't ibang bisyo. Ayos lang naman sa akin na makita niyo ang tatay ninyo. Hindi na po, nanay. Mas masaya kami na ikaw lang ang kasama namin sa bahay. Anak, hindi na po yata babalik ang totoong tatay namin. Singit ni Lloyd sa usapan nila. Hindi na namin kilala yung parating galit at nagwawala. Hindi ganun si tatay, nay. Mahal na mahal niya tayo, di ba? Baka kamukha niya lang yun. Nasa laot pa ang totoo. Lalong naluha si Nova dahil sa sinabi ng ikalawang anak. Nagulo niya tuloy ang buhok nito bago pupugi ng halik ang bata. Nanay! Ang naisigaw na lang ng anak para tigilan niya ito. Yakap na lang pala si nanay, sabi niya sa dalawa nang nakangiti. Hirap man, sinusubukang pagsabay ni Nova ang paglalabada, paglalako ng isda at pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ang mga ito ang dahilan kung bakit siya nagpupursige sa buhay at hindi sumusuko, gaano man kahirap ang kanilang sitwasyon. Naging tahimik ang buhay nila nang wala ang asawa niya. Ngunit sadya yatang hindi iyon magiging payapa hanggat nakakalabas-masok ito parati sa kanilang bahay. Ganun na lamang ang matinding panlulumo niya isang araw nang maging ang puhunan sa paglalako ng isda ay mawala. Magulo rin ang itsura ng kanilang bahay nang datnan niya ito. Anong nangyari, Nova? Natatarantang tanong ni Aling Tasing. Wala na. Ubus na. Paano kung bubuhayin ng mga anak ko ngayong hindi ko alam kung saan magsisimula, Aling Tasing? Tanong niya sa matanda nang wala pa rin sa sarili. Diyos ko, tulungan niyo ho ang pamilyang ito. Mahinang sambit ng matanda habang nakayakap sa kanya. Dahil walang ekstrang pinagkakakitaan pagkatapos ng paglalabada, ibinibili kaagad ni Nova ng pagkain nila ang kinikita niya. Hindi pa man niya nasasaing ang bigas ay problema niya na naman ang susunod na kakainin. Hindi na rin siya pinapautang ng mga tindahang kalapit nila dahil sa mahabang listahang mayroon sila. Kailangan kong kumayod. Magugutom ang mga anak ko kapag wala akong ginawa. Paulit-ulit niyang paalala sa sarili. Kaya kahit magkanda sugat-sugat ang kamay niya o makuba sa paglalabada, hindi siya humihinto. 300 ho, sabi niya sa isang kapitbahay na pinagserbisyohan niya ng labada. Salamat po. May itatanong ako sa iyo, Nova. Hindi mapakalin itong sabi sa kanya. Ano ho iyon? Ano kasi, gusto ko lang itanong sa'yo, nakikita mo pa bang asawa mo? Saglit pa itong huminto sa pagsasalita na tila nagdadalawang isip sa sasabihin. Nakita ko ang asawa mo, may bagong babae. Nariyan sila sa bayan kahapon. Matagal niya nang inihahanda ang sarili na makakarinig ng ganong balita, ngunit iba pa rin pala kung manggagaling sa iba. May kirot na hindi niya maipaliwanag. Pilit ang ngiti niya habang tila milyon-milyong palaso ang tumutusok sa kanyang dibdib. Nang mga sandaling yon, alam niya sa sarili na tapos na sila ng asawa. Ang panloloko nito sa kanya ang isa sa mga kasalanan na kailanman hindi niya mapapatawad. Maaga silang natulog ng mga anak niya. Sa kasagsagan ng katahimikan ng gabi, malakas na sigaw ng mga kapitbahay ang nagpagising kay Nova. Naalimpungatan man, dali-dali ang pagtayo niya sa kinahihigaan. Nova! May sunog! Sigaw ng kapitbahay niya. Sunog! Ganun na lamang ang matindi niyang gulat nang makita ang napakalaking apoy. Kahit ang makapal na usok, patungo na rin sa kanilang tahanan. Sunog! Ang mga anak na natutulog kaagad ang inatupag niya. Gising mga anak!
Malakas niyang sigaw habang karga-karga na si Nene. Mabilis naman ang pagtayo ni Arnold at ito ang nanggising sa kapatid na si Lloyd. Nang makasigurado na ligtas na ang mga bata, dali-dali ang pagpasok niya sa loob upang kumuha ng mga damit nila. Ipinasok niya yon sa plastik na nakita. Hindi niya na naisalbang ilan pang kagamitan nila sa loob ng bahay dahil unti-unti nang nilalamon ng apoy ang kanilang bahay. Walang magawa. Tulala. Nakita niya kung paano tupukin ng malakas na apoy ang kanilang bahay kasama ng iba pang nakapalibot sa kanya. Nang hihinang bumagsak sa lapag si Nova, ang bahay na lamang ang mayroon silang pamilya at ngayong tinutupok ito ng apoy, tila ba'y kahit ang natitirang pag-asang mayroon sa kanya para magpatuloy ay nawala na. Hanggang saan pa ba? Hanggang kailan mo pa ako susubukin? Tanong niya sa kawalan. Ubos ng pag-asang mayroon siya. Hindi niya na alam kung kaya niya pang lumaban sa tuwing may ibabatong problema ang mundo sa kanya. Pagod na ako. Tama na. Sambit niya. Nanay! Nanay! Boses ni Lloyd na pumapalahaw ng iyak ang nakapagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Maraming pagkakataon na yakap ng mga anak niya ang nakakaibsa ng pagod niya, ngunit ng mga sandaling yon, kawalan ng pag-asa ang namayani sa kanya. Wala na tayong bahay, nanay, sambit ni Arnold. Saan na tayo titira? Kahit ang bunso niyang anak, nakikiiyak na rin nang makita sila sa nasa ganoong tagpo. Nabaling ang tingin niya sa isang kapitbahay. Katulad niya ay baka sa mukha nito ang kawalan ng pag-asa habang nakikita ang bahay nila na nilalamon ng apoy. Ang ibang naroon, nagpupumilit na bumalik sa loob ng bahay upang maisalbang iba nilang kagamitan, ngunit pinipigilan ng ibang kaanak dahil sa delikadong sitwasyon. Ilang minuto rin ang nakalipas bago tuluyang maapulan ng bombero ang apoy na kumalat na sa iba pang kabahayan. Saan na tayo titira, nanay? Tanong ni Arnold sa kanya. Hindi niya magawang sagutin ng anak dahil hindi niya rin alam. Dinala sila ng mga opisyales sa barangay kung saan naroon ang ibang nasunugan. Katulad nila, hindi rin makapaniwala ang mga ito na wala na silang matatawag na tirahan. Mabigat ang emosyon sa lugar. Tanging paghagulgol ang namamayani sa lahat. Nakabalik lamang siya sa kasalukuyan nang hilahin ni Lloyd ang damit niya. Nanay, dito na raw po muna tayo. Sabi nito sabay turo sa tent na pansamantalang ipinapagamit ng barangay. Nakaluhod na tinitingnan niya ang tatlong anak ng mga sandaling iyon. Namumugtuman ang mga mata, pinili niyang ngitian ang mga ito. Malaki pa rin ang pasasalamat nila dahil sa kabila ng lahat ay walang nangyaring masama sa kanila. Di ba may pamilya po kayo sa probinsya, nanay? Punta na lang po kaya tayo doon katulad ng ginawa ni Aling Elsa. Suhestyon ni Arnold. Opo, nanay. Di ba may kapatid ka po roon? Tanong ni Lloyd. Gusto ko pong malaman ang itsura ni Tita Noren. Hindi niya magawang sagutin ng anak niya. Hindi niya alam kung doon pa ba na nakatirang kapatid niyang si Norin. Wala siyang ibang paraan na maiisip para makontak ito dahil dekada na rin silang hindi nagkikita. Isa pa'y wala naman silang pamasahe. Makakagawa rin si nanay ng paraan. Maniwala lang kayo mga anak. Pangako niya sa mga ito kahit walang kasiguraduhan. Kinabukasan, maagang nagising si Nova dahil sa sunod-sunod na pagtawag ng kanyang pangalan. Napalabas siya sa tent nang magulo ang buhok at wala pa rin sa sarili. Mula roon, sumalubong sa kanyang asawa na may pag-aalala sa mukha nito. Wala siyang maramdaman. Kahit naawa, hindi niya makapasa sarili nang makitang itsura nito. Mahaba na ang buhok ni Lino, balbas sarado, nanlalalim ang mga mata at napakapayat. Alam niya, sigurado siya, tuluyan ang nalululong sa ipinagbabawal na gamot ang asawa. Hindi siya o ang pamilya niyang makakatulong dito. Rehab na ang kailangan ng lalaki. Kumusta kayo ng mga bata? May nasaktan ba sa inyo? Nasaan ang mga anak ko? Huwag kang lalapit kay mama. Malakas na sabi ni Arnold. Makikita ang galit sa mukha ng panganay niya nang palayuin siya nito kay Lino. Huwag ka pong lalapit, tatay. Kahit ang ikalawa niyang anak ay nakaharang din sa kanyang harapan na tila ba kayang protektahan siya ng maliit na katawan ng dalawa. Mga anak, si tatay to. Turo ni Lino sa kanyang sarili. Sinasaktan mo si nanay. Ayaw namin sa iyo, tatay. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Galit na tanong ni Lino. Makikita ang matinding galit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Nilason mo ang utak nila. Pang-aakusa nito sa kanya. Habang wala sa sariling lumalapit ito sa kanya, patuloy naman ang pag-atras ni Nova matapos na itago ang kanyang mga anak sa kanyang likuran.
Bakas ang takot sa kanya matapos na manumbalik ang mga pinagdaanan sa asawa. Umalis ka na, tatay! Sabi ni Arnold habang matindi pa rin ang pagkakayakap kay Nova. Huwag mo na pong takutin si nanay. Kasalanan mo to? Sabi niya kay Lino. Kung hindi mo nilustay ang pera sa bangko, baka hindi kawawang mga anak natin ngayon. Tingnan mo, yan ang itsura nila nang piliin mo ang sugal, alak, babae. At yung pinanghihipak mo, galit na sabi niya rito. Alis! Malakas na sabi ng isa sa mga kapitbahay niya. Umalis ka na lang, pare. Tatawag kami ng tanod kapag hindi ka pa umalis. Kahit si Aling Tasing nakadarating lang, kaagad na humarang sa kanyang harapan upang hindi na tuluyang makalapit ang asawa. Walang nagawa si Lino dahil sa pagtataboy ng kanilang mga kapitbahay. Tumalikod na lang ito at nagmamadaling lumayo. Nang mga sandaling yon, tanging paghabol ng tingin ang nagawa ni Nova sa asawa. Ano bang nangyayari sa buhay mo, Nova? Sambit ni Aling Tasing habang yakap siya ng mahigpit. Paano na kayo ngayon yan? Hindi niya alam, wala siyang maisagot sa matanda. Malayo ang kapatid niya, hindi niya rin naman kayang manghingi ng tulong sa mga ito dahil baka katulad niya. Hirap din naman ang mga ito sa buhay. Naabot ho ng apoy ang bahay ninyo, Aling Tasing? Nag-aalalang tanong niya sa matanda. Nahampas nito ang kamay niya. Huwag kami ang isipin mo. Ligtas ang bahay ko. Kung malaki lang talaga yun, baka... Ayos lang ho, makakagawa rin kami ng paraan ng mga anak ko. Nakangiti niyang sabi rito. Makikita ang kalungkutan sa mga mata ng matanda nang iabot nito ang 100 piso. May kubo kami malapit sa dalampasigan. Baka pwede kayo ng mga bata roon. Ang problema lang ay napakaluma na nun at walang pundasyon. Trapa lang din ang tabing. Pasensya na kung... Salamat po, napakalaking tulong na yun sa pamilya namin. Nayakap niya si Aling Tasing sa labis na tuwa. Mas mabuti na yon kaysa pulutin sila sa lansangan ng mga anak kapag kailangan na nilang umalis sa barangay. Nang unay may nagpaparating pa sa kanila ng tulong mula sa kung kani-kanino hanggang sa tuluyan din itong nahinto nang lumipas ng mga ilang araw. Dahil wala ring maibigay na relokasyon sa kanila ang mga nakatataas, tinanggap na rin ni Nova ang alok ng matanda sa kanya. Dito na po tayo titira, Nay? Tanong ni Lloyd sa kanya. Sobrang luma na ng kubo, marurupok na rin ang ibang bahagi. Ang kusina, sala at kwarto nila ay iisa. Kailangan din nilang bumaluktot sa pagtulog dahil napakaliit lamang ng espasyo. Pagpasensyahan nyo na ang sitwasyon natin mga anak ha. Sabi niya rito habang itinatabing sa bubong ang tagpi-tagping trapal na galing sa mga kampanya noong eleksyon. Basta magkakasama tayo, nanay. Sabi ni Arnold nang nakangiti. Opo, nanay. Sagot din ni Lloyd na kalaro ang bunsong kapatid sa buhanginan. Katulong niyang panganay na anak sa pag-aayos ng mga sandaling yon nang dumating si Aling Tasing nang natataranta. Halika muna rito, Nova. Sambit nito nang hindi mapakali. Bakit ho? Tanong niya nang makalayo sila sa mga bata. Ang asawa mo, nahuli raw ng mga pulis sa isang ikinasang buy-bust operation dyan sa bayan. Ano ho? Gulat na gulat niyang tanong sa matanda. Hindi mapakali ang matandang nakatingin sa kanya. Kasama siya sa mga interview. Yun ang inamin ng asawa mo na gumagamit lang sila nung una para parating gising sa laot at makarami agad ng huli. Hanggang sa mapadalas dahil sa hinahanap-hanap nila. Diyan sa sabungan nila madalas ganapin ang session. Kung hindi siya hawak ng matanda ng mga sandaling yon, baka natumba na si Nova dahil sa panlulumo. Hindi ko kailanman hiniling na ganito ang sapiti niya, Aling Tasing. Pag-amin niya rito. Napakabuti ng asawa ko. Mahal na mahal niyang pamilya namin. Dahil sa paghahangad niya na mas marami para sa amin, ang naging kapalit nun, ang sarili niya. Anong balak mo ngayon? Hindi siya nakasagot. Kahit naman gusto niyang bisitahin ng asawa upang malaman ang kalagayan nito, hindi niya pa kaya. Isa pa, walang-wala rin sila ng mga anak niya. Hindi niya alam kung paano ito matutulungan. Mas mabuti na rin ho sigurong nasa looban siya, Aling Tasing. Pilit ang ngiti na sagot niya sa matanda. Doon sa loob, makakaiwas siyang gumawa ng masama. Malayo sa kanyang tukso, baka roon ay magtinuna siya. Tumango-tango na lamang sa kanya si Aling Tasing bago pisilin ang kanyang kamay sa pagbabaka sakaling sa ganoong paraan, mabigyan siya ng lakas na magpatuloy sa buhay. Mahirap, pero pakiusap, kayanin mo para sa mga anak mo ha. Bilin pa nito sa kanya. Yun naman ho ang nararapat na gawin ng isang ina, Aling Tasing. Kulang ang salitang hindi madali para ipaliwanag ni Nova ang buhay nilang mag-anak.
Isang kahig, isang tuka. Yan ang tanging salita na makakapagpaliwanag sa sitwasyon nila habang saksi ang maliit na kubo sa patuloy na paglaban sa buhay. May mga pagkakataon na kailangan niyang pagkasahin ng 1 kilong bigas sa kanila maghapon para lamang makakain sila. "Lugaw ulit, nanay?" sabi ni Nene sa kanya. "Kain na lang, Nene. Di ba sabi ni tatay kung anong niluto ni nanay, kakainin natin?" sabi ni Lloyd sa bunsong kapatid. "Ayaw," sabi nito at kinuha ang isang biskwit na natira na ibinigay pa ni Aling Tasing. "Kain na po, nanay," sabi naman ni Arnold. "Sige, kain lang kayo. Busog pa naman si nanay." Pagsisinungaling niya rito kahit labis na ang pagkulo ng sikmura niya sa gutom. Dali-dali ang paglabas niya sa kubo upang hindi makita ng mga anak niya ang emosyon na gusto na namang kumawala sa kanya. Awang-awa na siya sa mga ito. Hindi niya na alam kung saan pa kukuha ng rason para makapagpatuloy sa buhay. Hindi na rin siya kumikita sa paglalabada dahil sa mga nasunugang kapitbahay, kaya hindi niya na alam kung anong mangyayari pa sa kanila kinabukasan. Plano niyang mangutang ulit, ngunit sigurado si Nova na wala nang magpapahiram sa kanya. "Ano ho bang plano niyo sa amin?" tanong niya habang nakatingin sa kalangitan. Nakatulog siyang baon ang pag-aalala ng gabing iyon. Nang magising kinabukasan, naistatwa ng ilang segundo si Nova matapos hawakan ng 2 anak na lalaking inaapoy sa lagnat. Matinding kabang bumalot sa kanya ng mga sandaling yon. Paulit-ulit din ang pagsusuka ng mga ito na labis niyang ikinabahala. Parang masisiraan siya ng bait habang hindi malaman ang gagawin. Gusto niyang isugod ang 2 bata sa ospital, ngunit walang-wala siya. Siguradong hindi tatanggapin ng mga ito kahit anong pagmamakaawa ang gawin niya. "Kasalanan ko," mahina niyang sambit habang nakatingin sa kalderong pinaglalagyan ng lugaw. Maaring sira ng pagkain na kain ng 2 o may naihalo siya roon dahil sa pagiging lutang ng kanyang isipan ng magluto. Walang kain, kulang sa tulog at inaatake ng matinding konsensya, natagpuan ni Nova ang sarili na hawak ang botelya ng kemikal na may kalahati pang laman. "Kinalimutan mo na kami," sambit niya habang nakatingin sa itaas. "Bakit ako? Bakit kailangan kasama ang mga anak ko na magdurusa? Napakasama ko ba sa paningin mo kaya pinarurusahan mo ko? Ako na lang sana. Bakit nadadamay pa sila sa mga kasalanan naming mag-asawa? Nagkamali ako nang matakot ako na kausapin ng asawa ko, pero yung mga anak ko, kailangan din ba nilang makaranas ng hagupit mo?" Nakaluhod siya habang isinusuko ang lahat ng mayroon siya sa Diyos. Alam niyang hindi siya karapat-dapat na humiling ng kahit na ano. Ang makasalanang katulad niya ay hindi nadiringgit ng panalangin. Ngunit kahit para lamang sa kanyang mga anak ay may dumating sanang tulong. "Ako na lang ho. Pwede bang ako na lang?" May pagsusumamo niyang sambit. Para sa kanya ng mga sandaling yon ay wala ng pag-asa. Kung hindi niya rin madadala sa ospital ang mga anak, mas mabuti pang sabay-sabay silang mawala sa mundong ito. Nakahanda na siya. Nabuksan niya na ang bote ng kemikal na tatapos sa kanilang buhay. Ito na ba talagang katapusan nila? Ang mahirap na katulad nila ay hindi na ba madurugtungan ang buhay dahil sa kakapusan? Habang nalilito, narinig niya na naman ang pagsuka ng kanyang anak. Hindi niya ito magawang lingunin. Naaawa siya sa mga ito. Muli niyang tiningnan ang botelya na magiging dahilan para matapos ang buhay nila. Gulong-gulo, wala sa sarili. Ganon ang itsura niya nang tawagin siya ng bunsong anak. "Nanay, umiiyak ka po?" Inosenteng tanong nito sa kanya kasabay ng pagyakap nito ng mahigpit. "Pasensya na po kung tumakas ako para magpunta kila Aling Tasing. Love na love po namin kayo. Sorry po, pasaway ako." Habang tinatapik siya ng kanyang bunso, parang tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Hindi niya magawang tingnan ito sa kabila ng paulit-ulit na pagpupunas ni Nene sa kanyang pisngi. "Nova!" tawag sa kanya ni Aling Tasing. "Nagulat ako riyan sa anak mo. Nagtatakbo papuntang bahay. Nilalagnat daw ang kuya niya. Ay, ayos ka lang ba?" Ano ba itong naiisip niyang gawin? Bakit niya susukuan ang buhay kung hindi pa naman huli ang lahat? Nahihibang na siya para idamay din ang kanyang mga anak sa pagsuko niya sa buhay. "Diyos ko, inaapoy nga talaga ng lagnat ang mga anak mo." Natatarantang sambit nito. "Dalhin natin sila sa ospital. Ano bang nangyayari sa iyo, Nova?" Wala sa sariling nabitiwan ni Nova ang hawak na bote na iinumin sana. Hindi na mahalaga sa kanya kung hindi siya tatanggapin ng ospital. Kailangang subukan niya ang lahat para sa mga anak. Kung paano niyang nabuhat ang kanyang panganay, hindi niya rin alam.
Dali-dali ang takbo nila ni Aling Tasing na karga-karga naman si Lloyd. Nang makarating sila sa parteng marami ng kapitbahay, ang mga ito na ang tumulong sa kanilang mabuhat ang dalawang bata. Isinakay ang mga ito sa tricycle at itinakbo kaagad nila sa ospital. Balak mo na bang tapusin ang buhay mo? Diretsahang tanong sa kanya ni Aling Tasing habang naghihintay sa doktor na tumingin sa kanyang mga anak. Alam mo bang kasalanan niyang gagawin mo? Hindi niya ito magawang tingnan dahil kahit siya hindi na rin alam ang ginagawa niya. Dama niya rin ang matinding pagkahilo at panghihina ng kanyang tuhod habang hinihintay ang resulta sa kalagayan ng dalawang anak. Balak mo rin bang idamay ang mga anak mo, Nova? Paano kung itinuloy mo yung balak mo? Hindi mo man lang ba naisip si Nene na maiiwan mo? Alam kong mahirap ang buhay. Pero nanay ka. Lahat ng ibabato ng mundo dapat kinakaya mo. Yun ang trabaho mo, bago ang kahit na ano. Aling Tasing, mas tumitindi ang pagkahilong nararamdaman niya. Kinakausap kita, Nova. Alam kong kapitbahay mo lang ako pero napamahal na sa akin ang pamilya mo. Kung hindi mo kaya, dalhin mo sa DSWD ang mga anak mo. Matutulungan ka nila ron. Sa susunod na maulit ito, ako mismo magdadala sa iyo sa kulungan. Nagkakaintindihan ba tayo? Aling Tasing. Nang mga sandaling yon, tuluyan ang nawalan ng lakas ang tuhod ni Nova bago ito mahimatay. Kahit nagulat ang matanda, nagawa pa siya nitong saluhin kasabay ng paghingi nito ng tulong. Naalimpungatan si Nova dahil sa pag-iyak ng matanda kinabukasan. Ang mga anak kaagad ang pumasok sa kanyang isipan. Kaba ang unang umatake sa kanya kasabay ng gusto ng puntahan ng mga ito. Dahil sa pagiging pabaya niya kaya nangyari ito sa kanilang pamilya. Aling Tasing, ano hong nangyari? Bakit ka umiiyak? Ang mga anak ko, anong nangyari? Nova, ang mga anak ko, Aling Tasing. Gusto niyang tumayo sa kinahihigaan ngunit pinigilan siya ng matanda habang yakap siya ng mahigpit. Magiging mabuti na ang kalagayan mo, Nova. Hindi ko na kailangan mag-alala pa sa iyong bata ka. Ha? Naguguluhan niyang tanong. Ang kapatid mo, dumating para tulungan ka. Umiling siya, hindi niya maintindihan ang gusto nitong sabihin sa kanya. Narito siya, nasa mga anak mo kanina. Ate Nova? Tawag ng kung sino sa kanya nakadarating lang. Gising ka na raw, sabi ng nurse, kaya nagmamadali akong pumunta rito. Unti-unting nanlilinaw ang kanyang malabong mga mata. Sa kanyang harapan, nakita niyang kapatid na matagal nang nawalay sa kanya. Noreen? Tulala niyang sambit sa pangalan nito. Ako nga, ate. Naluluhan itong sagot matapos niyang yakapin ng mahigpit. Unti-unting sumilay ang ngiti kay Nova habang tumutulo ang kanyang luha nang mapansing nasa magandang kalagayan ang bunso niyang kapatid. Nagkahiwalay sila nang mamatay ang kanyang nanay. Dinala ito sa ampunan habang siya naman naiwan sa kaanak na pinagpasapasahan din siya. Pasensya na kung ngayon lang ako, ate. Nang makaangat-angat ako sa buhay, sinigurado kong hindi ako titigil sa paghahanap sa'yo. Habang nagpapaliwanag ang kapatid, wala pa rin kahit na anong masabi si Nova dahil sa kanyang pagkabigla. Maayos na palang lagay ng mga pamangkin mo, ate. Nagpapagaling na sila. Ngayong magkasama na tayo, ipinapangako ko na hindi na tayo maghihiwalay pa. Sandali lang, ate. Babalik ako. Aayusin ko lang ang bills natin. Nang makalabas ang kapatid, si Aling Tasing muli ang binalingan niya ng tingin. Hindi niya pa rin alam ang magiging reaksyon. Wala siyang maintindihan sa nangyayari. Sabi ko sa'yo, hindi bingi ang nasa itaas kaya huwag ka lang susuko sa buhay. Masayang sabi ng matanda. Ang kapatid ko, Aling Tasing. Niyakap siya nito ng mahigpit habang makikita ang labis na kasiyahan sa matanda. Huwag mong kakalimutang magpasalamat at humingi ng kapatawaran sa kanya. Gawin mo yon araw-araw kung kinakailangan. Sabi pa nito sa kanya. Matagal niyang tinitigan ng matanda habang heto naman ang pagbagsak ng luha niya. Kung may nanay siyang maituturing sa barangay, si Aling Tasing na yon, sa kabila ng mga pinagdaanan niya sa buhay, hindi siya iniwan ito. Salamat po ha. Kung hindi ka dumating ng umagang yon, hindi ko alam kung anong nagawa ko sa mga anak ko. Hindi na sana maulit yun, Nova. Gaano man katindi ang pinagdadaanan mo, wala kang karapatang bawiin ang buhay na pinahiram lang sa'yo. Seryosong tura ng matanda. Ang mga anak mo pala nariyan lang sa kabilang kwarto. Inihiwalay sa'yo para hindi mo mahawa.
pero bumaba na ang lagnat nila. Makakalabas din daw kaagad pagkatapos ng ilang test. Si Nene, naiwan sa bahay namin. Wala namang pasok ang isa kong anak kaya siya ang nagbantay sa kanila. Kahit na nakalabas na sila sa ospital, hindi pa rin makapaniwala si Nova na kasama niya na si Noreen. Napakalaki ng ipinagbago ng buhay nito nang makapagtapos ng pag-aaral. Isa na ngayong business owner ang kapatid niya na may iba't ibang branch sa Pilipinas. Parang sobra naman ata ito. Nahihiya niyang sabi nang dalhin siya nito sa magiging bahay nila. Napakalaki nun, 2 palapag na napakalaki para sa kanilang mag-anak. Ate, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ikaw na lang ang pamilya ko nang mawala rin si Mommy. Patukoy nito sa pamilyang umampun dito. Ipinangako ko na hahanapin kita dahil gano'n naman ang magkapatid, di ba? Kailangan nating magtulungan. Pero, ano namang maitutulong ko sa'yo? Natawa ito. Minamaliit mo ba ang sarili mo? Nasabi sa akin ni Aling Tasing na magaling kang tendera. Magtrabaho ka sa akin, ate. Pero dito na kayo titira, ha? Gusto kong makasama ang mga pamangkin ko at ikaw. Talaga po, tita? Tuwang-tuwa na sabi ni Arnold. Oo, dito na tayo titira. Sagot ni Noreen. Yehey! Masayang sabi pa ng mga ito. Sabi sa'yo, nanay. Singit muli ni Arnold. Hindi pa rin makapaniwala si Nova na nalagpasan niya ang malaking dagok sa buhay niya sa tulong ng kanyang kapatid at ni Aling Tasing. Para makatulong kay Noreen, ginawa ni Nova ang makakaya upang mas mapalago ang mga kinikita nito. Habang lumalaki naman ang kanyang mga anak ay naging mas maunlad din ang kanilang buhay. Sa kabila ng lahat, hindi niya pa rin nakalimutang humingi parati ng tawad sa nagawa niyang kasalanan sa itaas. Paulit-ulit din siyang nagpapasalamat para sa biyayang natatanggap nila. Bakit hindi ka tumigil na hanapin ako? Tanong niya sa kapatid. Ate, 5 taon na ang nakalipas mula nang muli tayong nagkita. Ngayon mo lang yan naisip na itanong sa akin? Natatawa ito. Simple lang naman, kapatid kita. Kalilimutan ba kita? Mas masarap sa buhay kung sabay kayong aangat ano? Napangiti siya rito. Pasensya na kung hindi kita hinanap. Ate, alam ko ang sitwasyon mo. Isa pa, ako nga itong may pera na hirapan ka ring hanapin. Walang kaso sa akin yon. Kinakabahan ka ba? Tanong nito sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Noreen. Nasa likurang bahagi ng sasakyan ang kanyang mga anak. Matapos nilang dalawin si Aling Tasing, ang asawa naman na nasa kulungan ang pupuntahan nila. Mabuti pumayag ang mga anak mo na makita ang tatay nila, sabi ni Noreen. Hindi ko rin naman sila pinipilit, lalo na si Arnold at si Lloyd, silang dalawang nakasaksi ng pagiging bayolente ng tatay nila. Gusto kong gumagawa sila ng desisyon na hindi lang nakabase sa kagustuhan ko. Napatawad mo na ba siya? Tanong nito. Matagal din siyang hindi nakasagot bago tumingin kay Noreen. Para sa ikatatahimik ko, oo, hindi ganun kadaling ngunit siya ang kalahating buhay ng mga anak ko. Isa pa, naging mabuting asawa rin naman siya bago malulong sa masamang bisyo. Mag-aasawa ka pa ba? Noreen, pinandilatan niya ang kapatid na tumawa lang. Hindi na, tahimik ng buhay ko no. Ikaw, anong balak mo? Masaya pa akong maging rich tita ate. Saka na kapag may nakapagpagayuma na sa akin. Sus, sira ka talaga. Kinakabahan ngunit masaya. Ganon ang nararamdaman ni Nova ng dalawin niyang asawa. Sa saglit nilang pag-uusap, nakikita niya ang labis na pagsisisi nito sa mga nagawang kasalanan. Naniniwala rin naman siya na totoo ang mga binitiwan nitong salita dahil sa pagiging mabuting padre di pamilya. Magiging ganoon pa rin ito sa huli kung hindi lang nalulong sa masamang bisyo. Tatay, pinapatawad ka na po namin, sabi ni Lloyd. Sorry po kung nagalit kami sa iyo dati. Salamat anak, nakangiting sabi ni Lino. Sa nakikita niya, tama ang desisyon na huwag itong dalawin sa kulungan sa mga nakalipas na taon. Nagsisisi at nagbago ang asawa niya hindi para sa kanila kundi para sa sarili nito. Tatay, kung makakalabas man kayo, ipagluluto ka namin ulit ng pansit at lumpia, sabi naman ni Arnold. Malapit na po yun, di ba? Tumango-tango si Lino kahit hindi nito alam ang sariling kapalaran. Patawad, nahihiyang sambit ni Lino. Ipinangako ko sa iyo ang masayang buhay. Ngunit dahil sa pagiging mapaghangad ko ay itong sinapit ko. Maniwala ka,
labis akong nagsisisi sa paggamit ng bawal na gamot at iba pang... Ayos lang, Lino. Nakangiti niyang sambit sa dating asawa. Ayusin mo na lang ang sarili mo para sa mga anak mo. Kapag nakalabas ka, magbagong buhay ka. Ipakita mong kaya ka nilang ipagmalaki bilang tatay nila. Salamat. Salamat at hindi mo ipinagkait ang mga anak natin sa akin. Yun naman kasi ang dapat. Sa oras na makalabas ka, gusto mong puntahan ang mga anak mo, papayagan kita. Sabi niya rito nang may katotohanan. Talaga? Bakas ang pagliwanag sa mukha ng asawa noong tumango siya. Katulad niya, nararapat din si Lino na mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Isa rin itong makasalanan at nagsisisi na makaahon sa buhay. Kaya sino siya para ipagkait yun? Hindi man bukas ang puso niya para sa pangalawang pagkakataon dito, ay handa naman siyang ipakita na pwede pa rin silang maging masayang pamilya kahit na hindi na sila mag-asawa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.